Napakunot ang noo ni Amira nang lumabas sa mga larawan ni Caleb kasama si Sherlyn. May caption pa itong nakasulat na ito pala ang ipinagmamalaking nobyo ni Sherlyn. Kahit alam naman niyan totoo, naaapektuhan pa rin siya ng balitang yon. May kurot sa puso siyang naramdaman. Pero hindi niya kinumpronta si Caleb tungkol dito. Alam niyang nabigyan ng ibang kahulugan ng mga reporter ang madalas nitong paglabas dati kasama si Sherlyn. Kahit naman siya, inakala niyang may relasyon nga ang dalawa. Mahirap talagang ma-associate sa isang sikat, lalo pa at maganda si Sherlyn at gwapo si Caleb. Kung tutuusin, bagay nga ang dalawa eh. Parang pinipigaan ng kalamansi ang puso niya habang naiisip na batang-batang Sherlyn ang ikukumpara sa kanya. At matagumpay na ito sa napili nitong larangan. Napasimangot siya at napuno na naman ng insecurities ang kanyang isip. Hindi magtatagal at kukulubot na ang kanyang balat, habang si Caleb naman lalong gumugwapo. Bakit nga ba mas lumalakas ang apil ng mga lalaki kapag nagkakaedad? Napaka-unfair, no? Expose si Caleb sa nagagandahang babae. At saksi siya kung paano ang mga magagandang babae ang mismong lumalapit dito. "Mommy!" Dinig niyang sigaw ng bata sa may pinto. Tumatakbo ito hawak ang test paper papalapit sa kanya. Palagi itong ganon tuwing dumarating galing school. Kapag nakakakuha ng mataas na score sa exams, mabilis niyang tinago ang hawak na dyaryo saka tumayo at nilapitan ng anak. "Let me guess, perfect na naman ang score mo, right?" Masayang tanong niya rito. Sunod-sunod na tumango ang bata. "I can't wait to tell Daddy that I got a perfect score again." Sabi niya papayagan niya na raw ako na mag-cosplay kapag matataas ang grades ko. Excited na sabi nito sa kanya. Napapatawang hinagod niya ang buhok ng anak. "Ang galing-galing talaga ng baby ko. Halika, ipagpe-prepare kita ng snacks mo habang hinihintay natin ang Daddy." Ani niya sa anak at iginiya ito patungo sa kusina. Kumuha siya ng spaghetti sauce sa fridge. Ipinainit yun sa microwave. Saka kumuha ng plato at nilagyan ng spaghetti noodles. Nang tumunog ang microwave, kinuha niya ang sauce at itinaktak sa ibabaw ng noodles. Paborito ng anak niya ang spaghetti. Nakuha niya ang timpla ng kanyang mommy. Kung may mga bagay siyang pinagtutuunan ng pansin nung nasa Ireland siya, iyon ay ang paghusayan ng pagluluto. Lately lang niya nadiskubre na talagang may talent siya pagdating sa pagluluto dahil mabilis niyang nakukuha ang timpla ng mga pagkain sa restaurant na nakakainan niya. Binabalak nga niya mag-enroll sa culinary arts kapag may time. Ngayon kasi gusto muna niyang tutukang mabuti ang kanyang pamilya. Gusto niya makabawi sa mga nasayang nilang panahon. "Mommy, this is the best spaghetti talaga. You're the best, Mom," sabi pa ng bata sa kanya habang umunguya. "Sus, binubola mo pa ako." Natatawang sabi niya sa bata. Pansin na pansin niya na simula na magkabalikan sila ni Caleb, mas lalo ito naging masigla at inspired mag-aral. Lalo pa at every Saturday and Sunday, nagbabanding silang tatlo. Kung saan-saan sila nagpupunta. This weekend, nagplano si Caleb na pumunta sila ng Disneyland Hong Kong. Excited nga si Gertrude at gabi-gabi na lang nitong kinukulit ang ama kung ano-ano ang mga bibili nito sa Disneyland, pati na rin ang mga rides na gusto nitong itry kasama ang ama. Nalulula kasi siya sa mga rides kaya never niyang dinala si Gertrude sa mga amusement park. Hindi naman kasi niya ito pwedeng payagang sumakay ng rides ng mag-isa o ibang tao ang kasama, not unless mga kapatid niya o pamangkin. Kaso'y pare-pareho silang malululain. Lumundag ito sa kinauupuan nang marinig ang pagdating ng sasakyan ni Caleb. "Daddy!" Anitong sinalubong ang ama sa may pinto pa lamang ng bahay. Kaagad itong kinarga ni Caleb. "How's my little princess?" "Daddy, I got a perfect score again." "Papayagan mo na ako mag-cosplay, di ba, Daddy?" Anitong parang papi na nagpakyut pa sa ama. Nakatinginan sila ni Caleb, saka sabay na nagkatawanan. "Oo na, basta hindi mo mapapabayaan ang pag-aaral mo eh," sagot nito sa anak. Saka inilapag ang bata pagkatapos kinabig ang bewang niya at hinalikan siya sa noo. "Kumusta naman ang reyna ko?" tanong nito sa kanya. Nagkibit-balikat lang siya. Nilingin nito ang driver na may bitbit na mga bulaklak. Kinuha yun ni Caleb mula sa driver, saka inabot sa kanya. Humaba naman ang uso ni Gertrude. "Taya mo naman, Daddy. Ako may perfect score pero si Mommy ang may reward."
Reklamo nito sa ama. Napapatawang may dinukot ito sa bulsa. Sino namang may sabi sa'yong wala kang reward? Here, my princess. Inilabas nito ang isang kwintas na may initial nito. Take care of this, Mahal to. Sabi nitong inusuot sa bata ang kwintas. Wow, ang ganda! Thank you so much, Daddy! Humalik ang bata sa pisngi ng ama, saka humalik rin sa kanya. May gusto ko bang sabihin? Tanong ni Caleb sa asawa. Nang maramdaman ang pananahimik nito habang nasa kwarto silang nanonood ng TV. Kumikibot-kibot lang ang mga labi nito. Ramdam niyang may kinikimkim nitong hinanakit sa kanya. Hindi lang niya alam kung ano. Baby, sabi ko naman sa iyo kung may gusto kong pag-usapan. Pag-usapan natin. Walang mahihiyang i-confront ako. Ano ba yun, ha? Ani ang pinindot ang off ng remote control, saka humarap ito. What is it? Seryosong tanong nito rito. Medyo hesitant si Amira na magsalita. I'm just worried, Caleb. Halos paanas lamang nasabi nito. Kumunot ang noo niya. Why? Anong nangyayari? Naguguluhang tanong nito. May lumabas kasi sa dyaryo na picture mo kasama si Charlene. At pinalalagay ng media na may relasyon kayong dalawa. Napahinga siya ng malalim. Kinabig siya nito at hinalikan sa noo. I'm sorry. Hindi ko alam kung paanong binigyan ng mga reporters ng ibang kahulugan ang friendship namin ni Charlene. Nasabi na ng sekretarya ko tungkol sa bagay na yan at tinawagan ko na rin si Charlene para linawin niya ang issue tungkol sa aming dalawa. Tinignan niya na matalim ang babae. Don't tell me, hanggang ngayon pinagsisiloson mo pa rin si Charlene. Tanong niya rito. Hindi ako nagsiselos, no? Sagot nito sa kanakibit balikat. It's just that, mas bata siya. Tapos sikat pa. Amira, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na kahit mas bata pa siya sa'yo, mas maganda ka pa rin sa kanya. Saka mas bata kang tingnan kaysa sa kanya. Alam mo ba yun? Humaba ang uso nito. Manang-mana ka sa anak natin, Galing mambola. Napatawa siya. Sino namang may sabi sa'yong binubola kita? Saka Amira, kung sa itsura lang ako tumitingin, edi sana ang dami ko ng babae ngayon. Kaso hindi naman ako ganun, At kahit kumulubot pa yung balat mo, hindi kita pagsasawa ang mahalin, okay? Pagbibigay assurance niya rito. Tumingin ito sa kanya. Mas lalo itong gumaganda sa tuwing tinititigan siya nito ng ganoon na waring sumasagat sa kaluluwa niya. Walang ibang babae ang nakakapagparamdam sa kanya ng ganito. At wala ring ibang babae ang nakakapagpakaba sa kanya kagaya ng ginagawang ito sa kanya ni Amira. Ni hindi niya naramdaman ang mga butterflies na parang lumilipad sa kanyang tiyan sa ibang babae. Tanging kay Amira lang at never tumibok ng ganito kabilis ang puso niya sa ibang babae. Pero kay Amira, palaging ang bilis-bilis ng pintig nun. Parang gustong lumundag mula sa kinalalagyan nito sa tuwing kasama niya, itong si Amira. Hindi rin niya naramdaman kahit na kailan sa ibang babae. Ang ganito kasi ang pakiramdam. Kay Amira lang talaga. Hindi na ako maghahanapan ng ibang babae. Ikaw lang sapat na. Pagbibigay assurance niya rito. Saka bakit ko naman dadagdagan ng sakit ng ulo ko? Isa pa nga lang hirap na ako Pabiro pa niyang sabi dito. Kinurot siya nito sa tagiliran ng pinong-pino. Ang lakas ng tawa niya. Maya-maya nakaramdam siya ng pag-iinit ng kanyang katawan. Bigla siyang pumwesto sa ibabaw nito. Ngunit bago pa niya masimulan, ang binabalak niya, narinig na nila si Gertrude sa labas ng pinto. Tinatawag siya. Daddy! Napakamot sa ulong tumayo siya. Patawa-tawa naman si Amira habang nakatingin sa kanya. What is it, my princess? Tanong niya sa anak nang pagbuksan nito ng pinto. Pwede po bang dito ako matulog sa inyo? Naglalambing na tanong ng bata sa kanya. Nilingon niya si Amira habang ang kanyang muka, waring gustong magreklamo sa asawa. Napangisi si Amira. Of course naman, baby ko. Anytime pwede ka ditong tumabi sa amin ni Daddy. Di ba, Daddy? Sagot ni Amira. Napilitan na lamang tuloy buhatin ng bata at dalhin sa kama. Ang saya-saya ni Gertrude habang siya naman kakamot-kamot sa ulo. Mommy, fake news po yan. Pati ba naman po kayo nagpapaniwala sa mga chismis? Sabi ni Amira sa ina.
Nang tawagan siya nito't kausapin tungkol sa larawan ni na Caleb at Shirley na lumalabas sa dyaryo. Pinick up lang niya ng mga reporters para umingay ang pangalan ni Shirley. May bago kasi siyang programa na ilalabas. Paliwanag niya sa ina. Kaya totoo o hindi ang chismis, abay dapat huwag kang pakampante. Anang mami niya. Hindi porket mahal ka ni Caleb, hindi mo naaalagaan ng gusto yung sarili mo. Paalala nito sa kanya. Tinignan siya nito mula ulo hanggang paa. Kailan ka ba huling nagpamper ng sarili mo ha? Mukha na ba akong losyang ma? Tanong niya, nang muli na namang makaramdam ng insecurity sa katawan. Kaninang magising siya napansin niyang tumataba siya at medyo dry ang kanyang buhok. May kamahala naman kasi ang magpa-parlor sa Ireland, kaya madalang na madalang siyang pumasok sa parlor doon. Nangunot ang noo nito. Siguro naman, magagawa mo na ngayon yung mga bagay na hindi mo nagagawa sa Ireland. Sa halip na sagot nito sa tanong niya, sinipat niya ang sarili. Hindi lang siguro siya masagot ng diretsyo ng ina. Masyado siyang naging busy sa pag-aalaga kay Gertrude at pagtatrabaho, kaya napabayaan na niya ang kanyang sarili. Anak, parte ng pag-aalaga sa pamilya ay pag-aalaga din sa iyong sarili. Payo nito sa kanya. Hindi ba sabi ko naman sa'yo, bago mo mahalin ng ibang tao, kailangan unahin mo munang mahalin ang sarili mo. Huwag mong hayaang maulit muli ang mga nangyari sa inyong dalawa ni Caleb, na hinayaan mong abusihuhin ka niya, kasi alam niya na mas mahal mo siya kaysa sa iyong sarili. Sabi nito sa kanya. Tumango siya sa ina. Alam naman niyang tama ang sinasabi nito. Hindi dapat umiikot ang buhay niya sa kanyang mag-ama lang. May sarili rin siyang mga pangarap na dapat niyang tuparin. Kailangan mahalin niya ang sarili niya para makapag-overflow ang pagmamahal niya sa kanyang pamilya. Sabi nga, you can't give what you don't have. Mag-e-enroll ako sa Pilates. Balita ni Amira kay Caleb habang kumakain sila ng breakfast. Kahapon pa siya nag-inquire at nagtanong-tanong tungkol sa Pilates at nagpasya siyang mag-enroll. Nabobore kasi ako dito sa bahay nang walang ginagawa. Bakit hindi ka mag-enroll sa culinary school? Suggestion ni Caleb sa kanya. Nakibit-balikat lamang siya, ngunit waring nasaktan siya sa sinabi ngayon ng asawa. Hindi naman siya nagiging taga-silbi lamang dito. Gusto niya mag-enroll ng Pilates dahil gusto niyang bumalik ang kumpiyansa niya sa sarili. Gusto sana niyang sabihin kay Caleb na hindi lang kusina at kama ang papel niya sa buhay nito. Ngunit hindi na lamang niya isinatinig ang nilalaman ng kanyang utak. Basta mag-enroll ako sa Pilates. Mariing sabi niya, saka humigop ng kape. Okay, if that's what you want, sagot ni Caleb sa kanya. Saka nagmamadali ng tumayo. May meeting ako mamayang 7 p.m. ha, kaya hindi na ako dito magdi-dinner, okay? Sabi nito humalik lang sa noo niya. Saka nagmamadali ng lumabas ng bahay. Lately, napapansin niyang masyado itong magiging... Lately, napapansin niyang masyado itong nagiging busy sa trabaho at halos hindi na sila gaano nakakapag-usap. Unlike noong bago pa lamang silang nagkakabalikan na halos ayaw na nitong lumabas ng bahay para lang makasama siya. Sa bagay, sinabihan naman siya nito na talagang magiging busy ito lately dahil sa malaking projects na napanalunan nito sa bidding kaya huwag raw siya nitong masyadong paghanapan. Babawi na lang daw ito sa kanya kapag hindi na ganun ka-hectic ang schedule nito. Anyway, every weekend naman ay ginugugol nito ang oras para sa kanilang mag-ina, kaya masaya na siya doon. Medyo nagiging mapaghanap lang siguro talaga siya ngayon. Ewan ba niya kung bakit palaging gusto niya nakikita ang asawa niya nitong mga nakalipas na araw. At sa tuwing hindi ito umuwi para mag-dinner, palaging kung ano-anong tumatakbo sa utak niya. Hindi naman siya ganito kasilosa before. Ewan ba niya ngayon kung bakit nagiging insecure siya. Siguro kailangan na talaga niyang humanap ng mapapagkaabalahan para hindi kung ano-anong naiisip niya. Niligpit niya ang kanilang pinagkainan saka tinulungan ng mga maids sa paglilinis ng buong bahay. Pagkatapos makapaglinis, tinawagan niya si Caleb para sana alamin kung anong gusto nitong hapunan, ngunit sekretary lamang nito ang sumagot sa kanya. Bahagya pang nangunot ang noo niya nang malamang bago ang sekretarya nito. Kahapon ka lang nag-start magtrabaho sa asawa ko? Tanong niya sa babae. Idiniini ang salitang asawa ko. Gusto niya ngayon pa lang, alam na nito ang taken si Caleb at siya ang asawa. Yes po ma'am,
Magalang na sagot ng babae. Bahagya siyang napaismit. Hindi niya gusto ang tono ng pananalita nito na parang nakikipag-usap sa matanda. Hindi pa naman siya ganun katanda para ganito siya nito ituring. She's only 29 years old. Sa isang buwan pa naman siya magti-30 years old. Parang piniga ang puso niya nang ma-realize na magti-30 years old na siya. Pakiramdam niya, napakatanda na ng edad niyang yun kumpara sa mga babaeng umaaligid sa kanyang asawa. Ilang taon ka na? Curious na tanong niya sa babae. 18 years old po, ma'am. Sagot nito sa kanya. Napalunok siya. Halos 12 taon ang tanda niya rito. Napakatanda na nga niya kumpara sa babaeng ito. Habang ang kanyang asawa, lalong lumalakas ang appeal habang nagkakaedad. Hanggang matapos ang kanilang pag-uusap, tumatambol ang kanyang dibdib. Nai-imagine niya ang babae na nalilingkis ang kanyang asawa habang nakaupo sa swivel chair nito. Imagination lang niya yun, ngunit parang pinapatay ng puso niya sa sobrang selos na nararamdaman. Naisipan niyang gumayak at pinuntahan si Caleb sa opisina nito. Ang maganda at batang-bata nitong sekretaryang humarap sa kanya. Pasimple niya itong pinagmasdan, mula ulo hanggang paa. Bakit naman ang dami-daming pwedeng maging sekretary? Bakit kumuha pa si Caleb na maganda at batang-bata? Sinasadya ba yun ni Caleb? Napalunok siya nang mapansin ang bilugan nitong balakang at ang malulusog nitong dibdib. Bahagya siyang napatingin sa kanyang hinaharap. Obvious naman na mas matambok at mas malaki pa ang sa babae. Umayos siya ng upo. Napayukom niya ang kanyang mga palad nang tumunog ang telepono sa ibabaw ng mesa nito. At mapagtantong si Caleb ang kausap nito sa phone. Napakagatlabi siya nang tumayo ito. Bitbit ang mga papeles na inuutos marahil ni Caleb. Nabitbitin ito sa loob ng conference room. Ni hindi man lamang siya saglit na hinarap ng asawa. Nagmamaktol ang kalooban niya na naghintay lamang siya sa loob ng private office ng asawa. Kahit paano naibsan ng selos na nararamdaman niya. Nang matiyak na nakadisplay pa rin naman sa ibabaw ng mesa ni Caleb, ang larawan nila na magkasama pati na rin ang larawan nilang tatlo ni Gertrude. Inayos at niligpit niya ang mesa nito, saka palihim na binulatlat ang planner nito. Kumunot ang noon niya nang may malaglag na isang larawan na nakasipit sa planner nito. Larawan niyo ni Miss Charlene, kasama ang kanyang asawa. Bakit nakasipit yun sa planner nito? Masama ang loob na binalik niya ang maliit na planner kung saan ito nakalagay. Saka bumalik sa mahabang sofa. Habang sari-sari ang tumatakbo sa isipan niya. Bahagya siyang naparingon sa malaking salamin na nakasabit sa wall. Mula doon pinagmasdan niya ang hitsura niya. Hindi naman sa pagmamayabang, ngunit mas maganda pa rin naman siya kaysa kay Charlene at sa sekretary nito. Yun nga lang, mas malaki ang kabataan ng mga ito kaysa sa kanya. Bakit pa hindi ko maiwasang ikumpara ang sarili ko sa mga babaeng yun? Kailan pa ba ako naging ganito ka-insecure? Napaiktat pa siya nang bumukas ang pinto ng opisina ni Caleb. At iniluwa noon ang sexing sekretarya nito kasama si Miss Charlene. Napakurap-kurap siya sa pagkikita nila ni Miss Charlene. Anong ginagawa ng babaeng ito dito? Regular ba itong bumibisita sa kanyang asawa nang hindi niya nalalaman? Parang nagkagulatan pa silang dalawa. Nang makita rin siya nito, mas lalo siyang kinutuban. Bakit nito ikinagulat na makita siya? May ginagawa bang milagro si Caleb at Miss Charlene? Ang lakas-lakas ng kabog ng dibdib niya. Did he always monitor Caleb? Pabirong tanong ni Charlene sa kanya. Ngunit as if namang gusto nitong sabihin sa kanya na halatang insecure na insecure siya. Pilit nang umiti si Amira. Hindi naman, naisipan ko lang na pasyalan siya ngayon. Para sana tanungin kung gusto niya mag-dinner na lang kami sa labas. Minsan rin mainam na mag-surprise visit. Pahayag niya rito. Nahuli niya ang pag-angat nito ng isang kilay saka gumuhit ang pilyang ngiti sa mga labi. Well, hindi na ako magtatagal. Ipaalala mo na lang kay Caleb yung dinner namin bukas ha. Total naman nakapag-usap na kami in between meetings. Sabi nito sa sekretarya. Saka muling bumaling sa kanya. I'll go ahead, Amira. Anitong akmang tatalikod na nang may maalalang sabihin sa kanya.